Hello, ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Ang ganda naman ng taniman mo ng mais, Mang Bert. Oo nga, Mang Bert. May mga mais nang tumubo. Pero, teka, bakit mas maliit itong mga mais na ito? Mabuti at napansin mo, Aram. Hindi ko kasi ginamit sa lupang ito ang secret ingredient ko para may kumpara ko ito doon sa pananim naman na ginamitan ko ng secret ingredient. Secret ingredient sa pagpapatubo ng mais? Ano yun? Halika kayo sa bakuran. Oh, Atong at Aram, naparito kayo. Sakto at naghanda ako ng tanghalian. Bert, ito na yung secret ingredient mo. Tamang-tama. Ikwekwento ko nga kina Atong at Aram ang tungkol dito. O mga bata, ito ang sikreto ko, kaya maganda ang bunga ng mga maisasakaan. Uling? Hindi yan basta-basta uling. Ito ay biochar. Itong biochar ay klase ng uling na inilalagay sa lupa para mas maging malusog ang lupa at ang pananim nito. Ano po ang pinagkaiba nito sa uling? Ang unang pinagkaiba nila ay ayon sa gamit. Ang biochar ay ginagamit sa pananim bilang soil amendment. Samantala, ang ordinaryong uling naman ay para sa pagluluto. Dahil yan sa kanilang chemical structure. Pag kinumpara nyo kasi sa microscope ang biochar at ordinaryong uling, makikita nyo ang pinagkaiba ng structure nila. Milyon-milyon ang pores o butas ang biochar kaysa ordinaryong uling. Para itong sponge na kayang mag-absorb at humawak ng tubig at nutrients na ginagamit ng halaman para matulungan itong lumaki ng mabilis at mas malusog. Hindi lahat ng lupa ay pare-pareho. Depende sa chemical composition nito. May mga lupang acidic o kaya na may sandy. Sa ganitong lupa, mas kaunti ang tubig at nutrients na maaring magamit ng halaman. O di kaya'y mas marami ang nakakalasong chemical ng lupa. Dahil dito, maaring manghina, magkasakit, o mamatay ang mga halamang itatanim dito. Pero dahil sa istruktura ng biochar, tinutulungan nito ang lupa na maging mas kaaya-aya para sa pagpapalaki ng halaman. Ang maganda pa rito, hindi ko kailangang maglagay nito ng paulit-ulit. Dahil ilang dekada man ang dumaan, epektibo pa rin ang biochar sa ilalim ng lupa. Ang galing naman! At hindi lang yan. Ang kombinasyon ng paggamit ng biochar at abono o fertilizers ay talagang mas nagpapalusog sa tanim kesa kung abono lang ang gagamitin. Dahil masustansya ang lupa, mas pinalalakas nito ang resistensya ng mga tanim laban sa sakit at peste. Amazing! Pero Mang Bert at Aling Gina, saan ba galing o saan gawa itong biochar? Gumagamit kami ng tinatawag na feedstocks gaya ng busal ng mais o corn cobs. Gamit ang makabagong oven na dinisenyo para sa paggawa ng biochar. Depende sa uri ng feedstock. Pinaiinitan namin ito hanggang 300 to 400 degrees Celsius hanggang sa ang itsura nito ay maging uling. Dito sa bukid, marami kaming feedstocks na pwedeng gamitin para gumawa ng biochar. Bukod sa busal ng mais o tinatawag na corn cobs na nabanggit ko kanina, meron ding ipa at dayami ng palay o rice hull and straw at water hyacinths. Ito yung mga material na kadalasang tinatapon lang. Sa kaso naman ng water hyacinth,
Perwisyo at peste ang tingin dito dahil mabilis itong dumami at nakaharang sa mga bangkang pumapalaot sa mga lawa. Pero dahil sa biochar, nalaman namin na meron pa pala silang mahalagang gamit. Itong feedstocks na ito ay mula sa kung tawagin ay biomass o mga material galing sa living organisms gaya ng halaman, puno at hayop. Ang biomass ay maaaring magbigay ng enerhiya. Ang madalas na halimbawa ng enerhiyang biomass ay ang kahoy na galing sa puno na isang living organism. Ginagamit ito ng marami bilang panggatong o fuel sa pagluluto. Ang biochar ay mula rin sa biomass dahil ang nasabing feedstocks ay galing sa mga halaman at puno. Ibig pong sabihin, hindi lang pala sa lupa nakatutulong ang biochar. Tama kayo dyan. Sa dami ng mga waste feedstocks o mga itatapon lamang na material dito sa probinsya, nakakatuwa talagang isipin na nakakatulong kami sa waste management ng aming lugar. Oo nga. Isa rin pala itong paraan para mag-recycle ng basura. Oo, Atong. Talagang nakakatuwa. Dahil nakatulong ito sa waste management. Pansin na pansin ko rin yung pagdami ng ani ko. Mas malaki rin tuloy ang kita ko. Ang galing naman. Nakapag-manage na ng waste feedstocks. Lumusog ang quality ng lupa. At maganda pa ang ani ng mga magsasaka. Totoo, Aram. Napakaganda ng mga benepisyo ng biochar. Tara na muna at mananghalian tayo bago lumamig ang niluto kong pagkain. Hindi na secret, Mang Bert. Salamat at sinyer niyo rin sa amin ang tungkol sa biochar. At syempre, salamat din Ate Gina sa pagkain.